Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. And for today's video, tara samahan niyo po ako dahil i-share ko sa inyo yung aking recipe ng moist mocha muffins. Ayan, nahirapan pa ako magtanggal dito dahil gutom na ako. Gusto ko sa inyo i-share kasi itong aking gagawin ay dadalhin ng aking anak na babae sa school nila. So nag-request siya kaya naman napaluto tayo ng oras ng gabi. Napaka-moist, then saktong-sakto yung tamis. At may chocolate chips sa ibabaw. Kaya naman talagang the best na pangbaon. Kaya naman tara, umpisahan na po natin. So dito naka-ready na yung mga kailangan nating sangkap. So bali dito kailangan natin is mocha flavorade gamit ay Bakersfield. So para ma-achieve natin yung pagka-mocha talaga ng ating muffins. Then meron tayo ditong 500 grams ng cake flour. Pwede rin po ang all-purpose flour. So katumbas niya nasa 3½ cup. Tapos, gagawin natin, maglalagay tayo dito ng 1 teaspoon ng salt. Then, meron tayo ditong 2 tablespoon ng baking powder. 2 teaspoon ng baking soda. Then, mix lang natin. Ura-urado yung anak ko, biglang nagpa-bake na dadalhin daw sa school nila. So, ayan, buti meron tayo ditong kumpletong sangkap. Kaya naman, gabing-gabi ay magbe-bake ang inyong nanay. So, naglagay lang ako ng pinaka-butas sa gitna para dyan tayo maglalagay ng ating 1 3/4 cup ng wash sugar. Pwede rin ang white sugar. Pwede rin ang brown sugar. Sasabayan natin yan ng 1 cup ng evaporated milk. Pwede rin po ang fresh milk. Then, meron tayo ditong 3 piraso ng medium size ng egg. Then, mimix natin. So, para matunaw ng maigi yung sugar bago natin ihalo sa dry ingredients na nasa gilid. Okay? So, mix lang natin ng maigi. Then, once na okay na, na-mix na rin yung ating egg, maglalagay tayo ng ating mocha flavorade. Takalin natin yan mga 3 kutsara o 3 tablespoon. So, ang gamitin po yung measuring cup, measuring spoon ha. Ayan. So, para ma-achieve talaga natin yung mocha. So, no need na tayo magtansya-tansya pa ng mga kung ano-ano po ang ingredients. Ito lang, flavorade lang ng Bakersfield. Then, meron tayo ditong vegetable oil. So, mix lang natin. Nandyan po sa screen yung mga kumpletong sangkap para pwede nyong ilista para makuha po ninyo ng tama. Then, mix-mix lang natin ng ganyan. So, dahil kulang pa yan, maglalagay tayo rito ng ating tubig. Then, mimix ulit natin hanggang sa ma-dissolve o ma-assure natin na tunaw na maigi yung ating harina. So, wala tayong nakikitang buo-buo. So, iniwasan natin yon para kapag nag-bake tayo, na-slice natin yung ating cake or yung ating muffins, wala tayong nakikita na buo-buo, na puti. Kasi yun yung mga kadalasan na harina na hindi natin namimix ng tama. So, mix lang natin ng maigi gaya ng ginagawa ko. Then, example, nakalimutan yung salain. So, pwede naman kayo na kapag nahalo nyo na yung ganito, yung inyong cake batter, gamit kayo ng salaan para talagang ma-sure na walang buo-buong harina. Then, kapag okay na, meron tayo ditong chocolate chips. Merong caramel and chocolate chips. Pinag-mix ko na lamang po yan, but ito naman ay optional. Pwede naman kayo dyan na maglagay ng mga nuts or pwede naman kahit wala na kung talagang gusto niya ipang masa. Then, may mga naka-ready na ako ritong mga cupcake liner. Aluminum, parang aluminum, cupcake liner So, yan, nabibili lamang to sa mga baking store na malapit sa inyo. Meron din sa mga online. So, lalagay ko na lamang po sa aking description box yung ating mga ginamit sa mga magtatanong. Kasi marami lagi nagko-comment kung saan ko nabibili yung mga ginagamit ko. Then, go, hahanapin niya ni Manay. Then, once na okay na, so, 1/3 cup yung kada lagay ko. So, ang size yata nito pinaglalagyan ko, parang 4 ounce o 4.5, ayan. Kasi nakastock na yun dito sa kusina ko kaya nakalimutan ko na. So, ganun yung mga sukat niya. Kaya ang nilalagay ko na cake butter ay 1/3 cup. Ayan, saktong-sakto lang. So, marami-rami din tong aking ginagawa. Ayan, nabubulol pa tayo. So, marami din to mga manay. Kaya naman talagang maraming mag-e-enjoy na mga kaklase ng aking anak. Ewan ko, para may paayuda. Kasi dun daw sa school nila ngayon is walang, ang tawag dito, wala pang kantin kasi 'di ba kakaumpisa lang, kaya naman sabi niya magdadala siya. Then
mag-a-add pa tayo ng chocolate chips sa ibabaw for toppings. Pwede rin naman yan almonds, pwede rin naman nuts, yung mga toasted nuts, cashew nuts. So, nasa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay sa ibabaw or pwede rin naman kahit wala. Gaya ng aking sinabi kanina. So, pag nalagyan na natin yan, dapat naka-preheat na po yung inyong oven ha, hindi yung papainitin sabay. So, ang init niyan ay nasa 200. So, 200 po talaga for 15 minutes para mabilis ang alsa. Then, kapag okay na, mag-a-add pa ako ng another 14 minutes, then hihinaan ko na yung init ng ating oven para naman hindi masunog. So, depende pa rin yan sa oven na gamit natin ha. Kasi hindi po pare-parehas ang init ng ating ginagamit na oven. Kaya, make sure na magkasangga kayo ng inyong oven. So, kailangan yung topak niya kabisado nyo na. Then, once na okay na, pwede na natin yan tanggalin at eto na. Nakagawa tayo ng 22 pieces na mocha muffins. So, meron akong nagawa dyan, kulang to. Natira na po, nakain na ng aking mga anak dahil nababanguhan sila. So, nagtira ako. Ito yung aking titikman kasi itong nasa baba ay dadalhin ng aking anak yan. So, wag ko daw gagalawin dahil gandang-ganda siya sa pagkakalagay dun sa cupcake liner. So, ito naman pinapahirapan tayo ngayon ng pagbukas. Ayan, ang bango talaga namang sa mga magtatanong, pwede po itong i-steam ha, pwedeng i-steam, pwede rin pong improvise oven, pwede sa air fryer. So, ito yung kanyang loob, super moist, ang bango, malambot, at pwede po itong gamitin pang cake base. So, kung gusto nyong gumawa ng cake, so pwedeng ito yung gamitin ninyo para naman makagawa kayo ng inyong cake. Okay, so ayan, ang dali-dali lang netong gawin. Sundan nyo na at tandaan, walang imposible sa nanay na madiskarte. So ayun lang mga manay, kaya naman itry nyo na tong ating moist mocha muffins na sure na magugustuhan ng inyong mga anak. Okay, dumako naman tayo sa ating costing para sa request ng lahat. Again, disclaimer lamang po para sa ating mga new viewers at sa ating mga avid viewers na nanonood. Ito po ay aking base sa aking mga nagamit na sangkap at base sa aking mga napapamili. Kaya naman mas matuto tayo na magkwenta ng ating mga napapamili para matuto tayong mag-costing nang hindi tayo malugi. So dito gumastos lamang po ako ng 330 pesos. So i-divide natin yan sa 22 pieces na ating nagawa. Pumapatak lamang po na kada isang piraso ay 15 pesos ang bawat isa. So again, mas mainam na matuto tayo magkwenta ha. Yun po ay aking costing lamang. Kaya naman, ayan, hanggang dito na lang. Paalam!